For today's episode, ay babalik na ulit tayo ng Cagayan Valley. Buuin na natin yung motor natin para makapag-camp tayo kasi gusto ko na mag-camping talaga sa malalayo na mabilis pa yung galawan bang mapuntahan. Let's go! Saan galing? Nagpasaya ng iba. Wow! Namiss mo ba? Namiss mo na! Namiss ko to eh. Hintay-hintay lang kung bakit ako bumalik ng Vizcaya eh. Samahan niyo ako sa isang episode ng buhay ko dito sa Nueva Vizcaya. Yung mga dry bag din na isa-strap lang. Tingin ko, much better kasi mabigat yan. At ang pag-final setup ng ating motor na gagamitin natin sa ating mga moto camping. Pag mag-isa ka, okay, pero pag kasama ako, lalo bibigat. Welcome back to another van life episode. Alas 12 ng tanghali. Tara, balik na tayo ng Nueva Vizcaya. Another 6-hour drive to Nueva Vizcaya. Gabi na tayo makakarating ng Nueva Vizcaya na to. Hindi ko sinabi kay Dragon na uuwi ako. Kasi ayaw niya ako pauwi ng Nueva Vizcaya. Hindi ko alam anong trip niya. Pero kasi sunod-sunod kasi, di ba? Sunod-sunod na bagyo. Parang ang tagal ko na malagi dito sa Bulacan. Unang bagyo pa lang, yung si Christine, tapos dumaan sila yon, pero ngayon pa lang ako babalik. Sa kadahilan ng andun din yung motor natin, yung V-Strom natin. Lahat ng mga pinamili ko sa online na mga kakailanganan natin na gagamitin natin sa motor, dala-dala ko dito. Andito pa rin, hindi ko na ibababa sa sasakyan. Kaya sabi ko, buuin na natin yung motor natin para makapag-camp tayo kasi gusto ko na mag-camping talaga sa malalayo na mabilis pa yung galawan bang mapuntahan. Pagpapahingahin muna natin konti ng ilang linggo si Waton. Di ba salit-salit naman yan moto-camping, van life, ganyan-ganyan. Basta magka-camping tayo. Ang gastos ko mula Malolos hanggang Solano, Nueva Vizcaya sa gasolina, 1,000. Papaypayin ko lang ang biyaheng Bulacan to Nueva Vizcaya ngayon ang hindi nagmamadali kasi wala naman tayo ibang lakad ngayon. Pero alam nyo ba kung magkano ang gasolina ko lang kapag tayo ay nakamotor? 400. Tipid, di ba? Ang laki ng natitipid ko kapag tayo ay nagmomotor. So, kapag nakakatipid, mas marami tayong mapupuntahan. Dapat, ang plano ko talaga, dapat ay mag-overnight ako somewhere along the way. Pero kasi marami tayong bagahe. Punong-puno yung camper pa ng gamit. Tapos may mga pasahero pa tayong mga halaman. Dito. Yun yung cactus na dadaling ko. Yun yung cactus ko dati sa apartment sa Quezon City. Dati kasi nung ako'y nasa ABS-CBN pa, nag-apartment ako. Yung kwarto ko, puro cactus. So ito yun mga yun. Sila yan? Dumami na sila. Tapos pinapangalanan ko dati yung mga cactus ko. Ayun na, nangalaga na yung kapatid ko. Ano ba tawag dun sa marunong magtanim? Golden hands? Ay hindi pala, sa pirma pala yun. Ha? Green thumb. Green thumb ako. Kasi kaya ko magpatubo ng kahit anong klaseng halaman. Pareho kami ng kapatid ko. Si Prisha hindi marunong magtanim yan. Laging namamatay lahat ng ewan ko kung bakit. Kung alam nyo, comment nyo kung bakit may mga taong hindi marunong magpatubo ng mga halaman. 7, 8, 9. 9 na pasahero ko ngayon. Pabalik ng Vizcaya. Kiss daddy! Hindi pa ko naligo. Malalaman mo na lang hindi ka naligo? Oh, kiss mo na ako. Naligo ako kagabi. Wala lang. Bye-bye. Bye. Mag-ingat ha. Mag-ingat! Oo. Huwag kang basta-basta lalabas kung malayo. See you in a couple of days. I love you. So, tutumbukin natin muna ang Nueva Vizcaya ngayon. And then, tignan natin kung anong magiging kwento na kasunod pagdating natin ng Nueva Vizcaya. Nasira ko na naman yung sunglasses ko. Biyak na naman. Ganito na yung nangyari dati, nabiyak. Bumili ako ng bago, nabiyak na naman, gano'n na naman ulit. Hindi ko alam kung ako ba yung mabilis makasira o marupok talaga tong salamin. Sayang ba? Mahal-mahal pa naman. Parang ito maganda. Wala na po bang ibang kulay na to? Maghanap ako sa daan. Bibili tayo ng shades na tig 50 pesos lang. Pwede na yon. Para kung masira man, hindi na kapanginayang. May ito po magkano? 50 lang. At habang ako ay bumibili ng tig 50 pesos na sunglasses, nakita tayo ng mga first timers dito sa Bulacan. Ingat po kaya. Ingat po. Ingat. Ayan po. Salamat.
At least ito, masira ako man, eh hindi nakakapanghinayang. Kasi 50 pesos lang. Bumagay naman. Mukha lang. Ay, ay, ay! Daming bumabati sa atin ngayon ah. Maganda naman, bagay naman yata sa akin. Parang tito mo lang sa US na lagi mong hinihiritan ng sapatos kapag uuwi ng Pilipinas. Asul. Pwede na yan. What happened to you, my bro? Napakapayapa ng biyahe natin ngayon. Dahil katatapos nga lang ng mga bagyo, napakaganda ng panahon. Masikat ang araw, pero ang klima malamig. E ano pa nga ba? E di gabi na naman. Magapunan na muna tayo. Parating na si Boy P. May binili lang daw siya. At kami maglulugaw. Let's go! Saan galing? Saan? Ano? Saan? Anong saan? Saan ka galing? Nagpasaya ng iba. Wow ah! Ang daming malungkot na tao eh. Yan ang ano ko eh, mission ko eh. Magpasaya ng iba. Lugaw na tayo. Wow, Ay. na-miss mo ba? Na-miss mo na! Miss ko to eh. Ito yung dahilan kung bakit ako bumalik ng Vizcaya eh. Yung bistro. Yung pinaprank mo ako. Ay, wala siyang alam-alam na uuwi ako ngayon. Na-surprise siya. Magaling ba ako mag-sinungaling? Oo, hindi na ako maniniwala sa'yo kahit kailan. Tara, lugaw muna tayo. Gutom na ako. Lakad na park ka na dun. Oo. Prank-prank mo pa ako ah. Akala niyo naman eh, mapaprank na ako eh. Siya na prank ko kasi masayang-masaya ka umuwi siya. Na-miss mo to? Na-miss ko yan. Na-miss ko no. Pakita ko nga ah. Hi ate! Order po. Yan yung ano, anong manok yan? Kal. Kala mo? Kala mo malambot. Pero malambot yan. Oo, masarap. Ano nga pong tawag dyan? Lugan po. Itlogan. May tawag dyan sa Bulacan eh. Hindi itlogan ang tawag dyan eh. Ano? Tigagi, na-miss ko to. Ito yung lugawan dito sa Solano, Nueva Vizcaya na 24 hours na bukas. Yan yung itlogan. Yeah. Ito yung takbuhan namin kapag hating gabi o madaling araw ay nag-crave kami at nagugutom. Sili. Isa pa. Grabe ah. Nagiging Bicolano ka na. Oragon ako eh. Oragon ka na? Oragon. Ikaw? Oragon talaga ako. Oo nga pala, Bicolana ka nga pala no? Sakay ka na natutong kumain na maanghang eh. Kaya nga. Ay, naku, natuloy din. Kasi message ako na message dyan eh. Sabi ko, kain kami dito eh. Pero meron pa akong isa eh. Ano? Talaba. Ano ba? Niloloko mo ako. Kaya pala sabi mo, dito na ako bumili. Nandun ka na sa Bulacan, dito mo ako pabili? Paano papabili ka ng talaba eh? Nasa biyahe na ako eh. Kaya pala. Ano kukuha ng talaba? Hindi ko alam kung anong pangalan ng lugawan na to eh. Pero kapag kayo ay napunta ng Solano, Nueva Vizcaya, eh katabi lang halos ito ng police station. 6-hour drive to Nueva Vizcaya. Gabi na tayo makakarating ng Nueva. Napansin ko nga pala tong picture ko dito. Ito ay painting to na naregalo sa akin ng Amogis din yung apelyido. Year 2021 nung naregalo sa akin to ni Jessa Rayo Amogis. Amogis ka apelyido ko siya. Pag maluwag-luwag bibisitahin ko ulit sila sa Pampanga. Welcome back dito sa Alitatap Base Camp, Nueva Vizcaya. At ang bilis ng biyahe ko 6 hours and 32 minutes ang biyahe ko mula Malolos, Bulacan. Breaking the record. Mahal ko! Jennifer! Mimi! Ano ba yung pinagkakawalan mo? Ano yan? Lugasan ko. Ano? Alamang, ayoko na masyado maalat. Pag ginagaongan. Pork binagoong. Pork pinango. Boomer! Pati ba naman binagoongan? Bulol ako. Boomer! Lagayan natin ng gulay. Yes, after maluto na. Sarap ng ubi namin dito. Malabig na talaga ang Vizcaya.
total wala pa naman tayong biyahe. Magkwentuhan muna tayo dito. Medyo magbibigay-bigay muna ako ng time dito sa Alitaptap Base Camp para magpahinga. May mga pinaggagawa ako dito nang hindi ko binablog. Dito ay gumawa kami ng basura namin, nilalagay namin dyan. May tinanim akong tanglad dito na ngayon unti-unti nang tumutubo. At pinagmamalaki ko itong durian ito. Napatubo ko siya, oh. Di ba? Na dadating ang panahon, hindi na tayo bibili ng durian. Pipitas na lang tayo sa sarili nating bakuran ng durian na kakainin natin. Tama? Di ko alam kung ilang taon ang aantayin bago mamunga to, pero okay lang kasi ang goal natin, dadating ng panahon hindi na tayo bibili ng durian at mamimitas na lang tayo. Comment nga kayo dyan kung ilang taon bago mamunga ang isang durian. Tsaka hindi namin alam kung ang durian na to ay mataas to or pandak. Congrats sa atin kasi nakapagpatubo tayo ng 3 durian. Ito na yung mga halaman na mga inuwi ko dito galing Bulacan. Yan na yan sila. Pero yung mga ibang tanim kasi dito, tulad dito mga to, ako nagtanim yan. Pinagkukuha ko dun sa mga tabi-tabing kalsada yung mga dahon na yan na kung saan parang nagiging normal lang sa kanila dito. Ito halaman talaga yan. Yung mga halaman dati ng lola ko sa probinsya. Tapos itong napakalaki na to, ito ay ako rin nagtanim niyan. Maliit lang yan dati, malaki na ngayon. Pati yung mga yan pinaglilipat ko sa paso na tumutubo lang yan sa buhanginan. Effective yung pagkakaroon ko ng green thumb. Green thumb, let's go! Hanggang ngayon kasi laki, marami pa kami pinaplano dito sa base camp kasi nga sa totoo hindi pa natatapos at pinatigil namin yung paggawa ng base camp. Meron tayong isang kaibigan na first timer din na isang engineer na ang pangalan niya ay si Engineer Alan Pepito. Taga dito rin yun sa Nueva Vizcaya na soon ay bibisita dito para silipin yung Alitaptap Base Camp. Kung ano, yung mga pwedeng ikaganda pa bago tayo gumalaw. Kasi sabi ko ayaw na naming magdesisyon ng mga bagay-bagay na kami-kami lang. Mas maganda yung may nalalaman talaga para hindi ba mauwi sa nga. May mga kailangan pa kasi talagang ayusin at mga naiwan. Soon bibisitahin yan dito ni Engineer Alan Pepito itong base camp para i-check kung ano yung mga naiwan at mga hindi natapos dito gawin. Kasi si Kuya Sanchi ay kinailangan na sa isang business or sabihin nating farm ng kanilang pamilya sa isang bundok dito sa Nueva Vizcaya. So siya na yung nag-manage ng buong kabundukan. Lahat ng farm na yon siya na ang nangangalaga. So hindi natapos yung Alitaptap Base Camp. And pagkatapos nun, inti lang namin pinagawa yung mga bagay-bagay na kailangan ayusin. Pero overall, hindi siya natapos. And then very soon, papasimulan natin to na merong guidance talaga ng isang ininyero para matapos itong Alitaptap Base Camp na to. At marami kami mga naisip na yung mga area dito is patayuan at tulad ng ganito. Itong septic tank na to dito ay gagawin na namin grahian. Papabubungan na namin ito para mga motor natin may akit natin dito. So yun yung mga plano dito. Marami nagbabago kaya tama lang din na hindi madaliin. Yung pagpapagawa ng bahay, isang bagsakan lang, hindi pala. Unless talaga meron kang budget talaga na malaki, isang bagsak mo. Pero sabi niya, unti-unti lang ang paggawa niyan, ang process of pag-build. Hindi yan minamadali. So with the guidance of an engineer, papatuloy natin yung paggawa at pagpapaganda at may mga papalitan dito sa base camp na to very soon. Tagaan mo na, hindi mo naman kailangan yan, diligan palagi. Once a week. Inalagaan ko lang may mga halaman mo. Patay na ba? Nung umuwi ka? Lapit na. Ilalagay na natin ang baboy. Sarap. Hindi pa natitikman ang sarap agad. Boomer! Boomer! Ito yung mga aso namin dito na tinatawag namin na mag-inang tulisan. Yuki! Yan yung nanay. Ito yung anak. Mga tulisan yan kasi mga matutulis yung mga nguso. Pero masarap magkaroon ng aso ng mga ganito kaleksi, oh. Pero ito yung pinakamasigasig namin na bantay dito. Ito. Kahit ikaw, no? Kahit ako, tinatahulan ito eh. Pero ito, mabait to. Pero wag na wag. Ay, kayo ha.
Paalala pala sa mga pupunta ng Alitaptap Base Camp, pag nasa labas kayo ng base camp, huwag kayong susugod agad dito sa loob ng base camp ha. Yuki, akala nyo mabait ito. Mabait lang to sa mga amo niya, pero notorious to sa mga hindi niya kakilala. Kaya mag-ingat, marami nang na-report to sa barangay na kinagato. Pero mabait to sa amin. Mag-ingat kayo ha. Huwag kayong direkta, huwag kayong direkta. Sobrang protective talaga ng mga agresibo yung mga yan. Wow! Binagoongan! Yes! Tikman mo kagabi kaya nagpaluto ka Ano na? Tikman mo to kagabi. Kaya nga eh. Diba? Yung natira kong bagoong. Yan ba yung pang ano natin? Pang 1 month? Grabe naman. 2 months. Talaga naman! May. Pinaghandaan yung pagbabalik ko ah! Tikman Hindi mo. ko na alam kung anong gagawin ko ngayong araw na to. Parang gusto kong magtrabaho na gusto kong magpahinga. Ano bang pwedeng gawin? Magtrabaho ka tapos saka ka magpahinga. Ay, alam mo na. Tulungan mo ako ikabit yung side bag ng ano, Oo. V-Strom. Binagoongan. Good for 2 months yun. 2 months ba to? Tsaka ito yung favorite kong gulay. Ayan. Ang tawag dyan? Mix. Iba yung lifestyle natin dito kapag nasa Vizcaya. Kesa doon, iba talaga. Kung gusto mo talaga ng probinsya feels ba? Pag umuwi ako ng Vizcaya, nakukuha ko yun. Sa Malolos kasi, syudad eh. Diba? Syudad sa Malolos. Kaya iba yung aura ng lugar. Sige, tikman natin. Hindi yan maalat. Kahit may alamang yan. Pinalitan mo yung ano? Oo. Pwede. Pwede na rin. Masarap. Yun. Ginisa lang yan. Favorite ko sa lahat. Oh. Ang sarap. Pagkatapos kumain ay binisita muna namin ang aming kaibigan na si Unad sa kanyang motor shop para ipa-change oil ang isa nating Suzuki na motor. Papa-change oil ako. Kailangan na. Uy! Ano ba yan? Okay na tong motor mo. Ikaw pala nag-change oil dyan? Oh, racket ko rin to. Sabi ko na lahat pinapasok ko eh. Oh. Anong gamit mo? Siyempre. Golf oil tayo, pang scooter plus ang nilagay natin dito ma'am sa ano mo. Sa Venice ko? Oo. Available ang golf oil dito sa Solano, Nueva Vizcaya. Malapit sa Alitaptap Base Camp ha. Bro, si Bro Unad, itong shop na to ay sa kanya. At dito sa, nasa mapa to bro? Sa Google, near Malabing Valley. Malabing Valley, Unad and Friends Motorcycle Shop. Dito sa shop niya, kayo makakabili na mga golf oil. Kasi ang dami nagme-message sa akin sa Facebook na bakit dito sa Solano, Nueva Vizcaya walang golf oil. So ngayon, meron ng golf oil dito. Available yan para sa mga scooter ninyo at sa mga dicambio ninyo mga motor. Change oil na yung motor mo. Thank you. Bro, at saka ano pa ba ang mga services pala bro na ginagawa mo dito? Yan na rin natin yung shop mo. Wirings, overall, troubleshoot, FI cleaning, CVT cleaning, palit block, mga engine load. So parang lahat na. Para sa mga riders dyan ng mga Vizcayano, hanapin nyo lang ang Unad and Friends sa mapa and then change oil na kayo kay Bro Unad. Alam mo, mahirap to talaga magpautang. Bakit? Mahirap maningil. Ano, ikabit na natin yung ano? Oo, kabit na natin. Pwede mo na. Excited na yan eh. Maikabit yun eh. Pero pagkaaralan pa natin kung paano natin ito i-pwesto. Pwesto. Pero parang feeling ko dapat pala itim binili ko, hindi ganito. Bakit? Masyado na siyang colorful. Hindi naman. Maganda Okay nga eh. Oo. Favorite color mo yan, di ba? Kaya nga eh. Pero ang ano ka. Hindi, maganda mahal. Okay lang siya. Oo. Kaysa sa black. Yun. Diba? Tsaka pag may gamit naman na yan sasandal na yan. Oo, sasandal na yan. Or kailangan pa bang patawirin dito? Hindi. Parang no? Parang pwede rin no? Sabihin ko sa'yo, hindi eh. Ang kulit eh. Doon talaga siya. Para doon talaga siya Doon mahal. talaga siya, no? Oo. Para malinis dito, wala rin. Oo. Ano? Nakasabit na yung ano ko dito. Ba ako? Hindi na makakabot doon. Suzuki. Oras na para maglayas. Si Boy P.
Tama lang na nagpalagay talaga tayo nung crash guard. Shoutout muna sa Crash Guard Philippines kasi tinan nyo naman kung gaano kalinis. Diba? Kahit na mapuno na siya ng gamit dito, yung bag ay hindi siya papasok dito. Pumapasok kasi yan kapag mabigat eh. So meron ditong parang nakaharang sa kanya at napagtatalian din. Safe yung bag natin. Malayo din siya sa tambucho. Para saan naman yan? Dito yan. Oh. Uy, dalawa yun ah. So kahit hindi naman natin na baklasin, di ba? Oo. Kung katabi naman yung motor, wala nang baklasan. Yan. All goods. Tapos, pag ako mag-isa, pwede pa ako maglagay dito ng isa pang bag na sastrapan dito. Magpalit kaya ako ng plastic na ganito. Oo. No? Oo. Tapos yung ilalagay ko lang dito sa likuran is yung mga dry bag din na isa-strap lang. Tingin ko, much better kasi mabigat yan. Try mo. Lahat na lang sila-strap, no? Tali na lang lahat. All goods. All goods. Happy. Tragina, let's go. Ngayon nakasetup na ang ating Suzuki V-Strom, gawin na natin to. Isang series ng motocamping na kasama natin ang ating kaibigan na may sariling mundo, si Direk Gino. Hatid sa inyo ng Freedcon Intercoms Philippines.